Senator here to talk to us about these issues. We know you are very concerned with. Alam namin binabantayan mo itong mga issue. Umpisahan po natin itong pagkalaya ni former Senator Leila De Lima. Of course, to take a break, to rest her mind, be more comfortable. Maliban po dyan, what else would you like to see from the former senator now that she is out at free? Well, after niyang magpahinga at mag-recharge, I hope lumabas na siya at ituwid na yung istorya talaga kung ano yung nangyari sa kanya. Kasi alam nyo, talagang dinimonize siya, no? Nung panahon ni Duterte, talagang ginawan siya ng mga kung ano-anong kwento, binabo yung kanyang pagkababae, pagkatao. So maraming mga Pilipinong ganun pa rin yung pinaniniwalaan, pero slowly namumulat sila na lahat pala ay gawa-gawa lang ni Duterte, and sana yun na yung kanyang ultimate redemption. Itong pag-file po ng kaso sa dating Pangulo, pinag-aaral na nga po ng kampo ni De Lima. Are there specific cases that you would like her to pursue? Ano po ba ang palagay ninyo, mga talagang dapat huwag kalimutan sakali man ituloy na po itong pagkaso po niya? Ang dapat dyan yung malicious persecution. Marami na nagpapasabi na magtitistigo. So kinukulit na yan ng team nila Senator Leila. At ultimately talagang lumalabas yung katotohanan. At kailangan malaman niya ng mga kababayan how they were deceived into thinking na yung mga paratang kay Senator Leila ay totoo. So, yun. Malicious persecution, cyber libel, etc. etc. So, yung mga social media influencers ni Duterte na nagpakalat ng mga kasinungalingan, ay rin yun. Nasa alanganin, no? Sabihin natin. Palagi mo, sir, dapat din isama yun sa mga kasuhan, sir, yung mga social influencers na maaaring nagsasako. Kasama po yun, dapat sa kasuhan. So they issued libelous statements, no? So ngayon, pagka they will have to defend themselves. Kasi alam nyo, very obvious na kasinungalingan, pero inalat mo pa eh. No? So you are party to that offense, and para magtanda itong mga taong ito. Ako, Sen, ang tanong ko po sa inyo, kasi marami po nagpo-float ngayon na, di ba, parang inaasahan ng iba, magkabilang kampo po. Yung unang kampo ang sabi, sa paglaya ni former Senator Leila De Lima, kasunod dito ay ICC. Ang ibang kampo naman sinasabi, mas mahihirapan daw po ang ICC dahil nagpapatunay ito na minumutawi nga ito ng ibang senador na nababasa ko, napapatunay nito na gumugulong ang ating hustisya. So hindi na kailangan ng ICC. Ano pong punto de vista niyo dyan, Sentry? Alam nyo, I don't know kung sinong mga abogadong nag-float niyan na iba kasi, yung mga abogado nagsasalita niyan na nahawaan na yung mga politiko rin, hindi naman nila alam yung sinasabi nila. Ang alam nila na sistema, na proseso, yung sa Pilipinas, yung ordinary criminal courts. Iba po ang sistema ng International Criminal Court. Pagka ang ICC, pumapasok lang yan, pagka unwilling and unable to prosecute yung local justice system. Okay, hindi sinasabing kung nag-work o hindi. Sa mga ordinaryong krimen, maaring nag-work, pag pinanghimasukan ng nasa administrasyon, hindi nag-work, so mga ganon, Pero in this case, ang pinag-uusapan yung EJK. Yung EJK, sino ba ang mastermind niyan?
alam ng lahat na ang mastermind niyan, si Duterte, siya yung nagsabi ng pulisiya at ginawa ito ng kapulisan. Ang inaantay ng ICC, bakit hindi nyo pinoprosecute si Duterte? So, unwilling ang justice system natin and unable. Bakit, Kamo? Kasi sino ba namang prosecutor ang, remember, kasi sinasabi ng DOJ minsan, kailangan ng magsampa kayo ng kaso. Hindi. Merong motu proprio. Merong motu proprio case na pwede mong imbestigahan. Nakita naman natin yung mga patayan eh. O sino ang ano doon? Sino ang salarin doon? Libo-libo yan. Hindi naman parang napeste lang yan, no? O bakit sasabihin kung hindi, PNP yung may kasalanan? Eh bakit ngayon wala namang patayan? Andiyan rin naman yung the same PNP. Kasi polisiya yon. So ang sinasabi ng ano dito, hindi iniimbestigahan ng Pilipinas yung mga mastermind. So yan yung unwilling and unable. So ano yan, yung complementarity rule ng ICC. So hindi na ano yan, hindi na satisfy yon. Ay na-satisfy yon kasi nga hindi inimbestigahan dito. Ngayon, intindihin din natin yung piskal. Sino ba naman ang daming ang pinapatay eh. Ikaw ba mag-iimbestiga ka? Hindi yon, matatakot yon. Piskal, yung judge, kung sino-sino pa kasi ando doon yung threat. Kaya unwilling and unable, kaya kailangan natin ilabas. Yun po yun. Guess ko po, yun, former Senator Trillanes, yung sinasabi niyo, no? Yun yung panahon po nang nakaupo pa si former President Duterte. Yun po, no? Ngayon po, nag-step down na siya. Do you think that will change or isang maaring suggestion, yung isinampa po bang kaso sa ICC, pwede po bang magkaroon ng local counterpart naman? Di isang pa po ngayon, kasi dati may immunity from prosecution and all, baka ganun po iniisip. Pangalawa, baka na-impluensya, no, ano man, yun yung mga sinasabi. Pero sa ngayon po, aside from the ICC to take its course, no, habang wala pa, dahil sabi nyo nga, no, hindi inimbestigahan yung EJK, well and good po, tama po yung punto nyo dahil iba po yung kaso ni former Senator Laila de Lima dun sa EJK na sinasabi po yung unwilling and unable. Pero sa ngayon po, do you suggest even that it's high time also that the basis of the cases filed in the ICC should also be filed in the local courts po in the Philippines po. Total, iba na rin naman po ang Pangulo, 'di ba? Oo. Ganun po. Okay. Well, sino nga magpo-prosecute? Yan dapat DOJ na. O ngayon kung gusto nilang may mag-file diyan, sige subukan nyo, no? Pero kung ako dito sa Marcos administration, why would I wait? Kumaga, why do I need that headache, no? Political circus yan, political crisis yan. So yan yon, no? Ngayon, again, ulitin ko lang, yung sinasabi ng ICC is hindi ito indictment ng ating justice system kung nag-work o hindi. Nag-work siya in general, pero in this particular case, unwilling and unable ang justice system to prosecute yung mga masterminds. Marami din sila. They are so powerful, they can influence the justice system at every turn. They can intimidate, harass, kill even those investigators. So yun ang sistema. Kaya whether lagpas na sila, wala nang sa termino nila, pero ngayon they can still do that, no? Kaya yun din pa rin ang sitwasyon natin na more than 1 year na wala sa pwesto si Duterte, hindi pa rin naman iniimbestigahan. Yun po yun. Follow up ko po doon, aside from sa maaring isampa ni former Senator Laila de Lima doon sa kaso po niyan, no, na yung sinasabi niyo nga na talagang kumbaga malicious persecution. Malicious persecution. Siya po yung dating DOJ secretary din at siya yung dating nag-imbestiga ng mga EJK sa Davao. The reason why nagalit po sa kanya siguro si former President Duterte, no?